Dati-rate ang pagpaparetoke, itinatago o ikinahihiya. Ngayon, out and proud na. Katulad ng mga transgender na nagpaiba ng ari sa Thailand. Spotted sa departure area ng airport sa Bangkok, Thailand kamakailan ang mga trans-Pinay na ito. Ika-ikang maglakad, tila ba may iniinda? Back uwian na. Di ba lalakas lakado. Sa maleta na nga lang sila mahigpit na napapakapit. Ayan, papauwi na sila. Ay, dito na kami. Maya-maya pa, tila hindi na nila carry pang humakbang. Kaya i-wheelchair na sila papunta sa boarding gate. Plakado, diba? Sosyalin. Plak, diba? Uwian portion na. Time to go. Now we are here at priority lane and we're going now, okay? Anyari sa biyahe nila sa Land of Smiles. Diba lalakas, Ang isa sa mga trans-Pinay sa video, nakauwi na rito sa Pandi, sa Bulacan. Ang fashion designer na si Zyril na hanggang ngayon, iika-ika pa rin. Hindi ako masyadong magalaw. Gusto ko laging natutulog. Nung araw na yon, si Zyril may nilalanggas na sugat sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Panglanggas, para mas higupin yung init sa loob, yung sa loob na sugat, mas mabilis gumaling. At saka sunod niyang ipinasok ang piraso ng kahoy na ang haba nasa 6 na pulgada. Dadilate kami para hindi siya bumabaw, hindi siya medyo sumikip. At ikwinento ni Zyril ang video na kanilang itiniktok. Pag naglalakad kami, para kami mukhang bibe, hawak kami sa maleta na. Pauwi na raw noon sa Pilipinas sina Zyril matapos mag-check-in ng mahigit 1 buwan sa isang hostel sa Bangkok kung saan sila nagpa-gender affirming surgery o nagpa-opera para palitan ang kanilang ari na naaayon sa kanilang kagustuhan. Sabi ko talaga na ay, buo na talaga ako. Tinutukoy na hostel ni Zyril ang lodging house na ito sa Bangkok na pagmamay-ari ng dating guro at ngayon negosyanteng Pinoy na si Simon. Halos lahat nga raw ng mga naka-check-in dito, mga trans-Pinay. Dati, meron akong product na binebenta sa Pinas. Bumili ng mga trans woman sa product ko. Gusto kong bumawi sa trans community. Pag pupunta sila dito sa Thailand tapos magpapa-opera, medyo malaki yung cost. Why not? Gagawa ako ng Phukelia House, which is mas mababa pa ang babayaran nila. Ang siste, sina Simon ang nagre-refer sa kanilang guest sa mga klinik at doktor. Pinutulungan namin sila hanggang matapos sila sa kanilang journey. Maliban sa gender-affirming surgery o pagpapapalit ng ari, kasama na raw sa babayarang 163,000 pesos ang daily breakfast ng guest, hotel accommodation at ang mga nurse at assistant na umaasikaso sa mga pasyente. Almost 21 days kailangan mo dito. Is a general surgery. Hindi raw hamak na mas mura rito kesa sa Pilipinas na maari namang umabot ng ₱250,000. Hindi mo na kailangan magbayad ng tao na mag-aalaga sa'yo. Kaya si Zyril dito nagpabook ng kanyang operasyon. Nagpa-exam lang ako sa doktor kung talagang final na talaga yung pagpapagawa ko. And then, nung tanghali, tinagawa na ni Doc yung operation. Nung humiga ako, talagang pinasa Diyos ko na lang talaga. Kabuo yata ako ng rosary kada dasal bago ko makatulog. Makalipas lamang ang ilang oras, operada na si Zyril. Hindi naman siya masakit. Pag malamig kasi para siyang kumikirot. Si Mami Simon, siya yung tuwing gabi, siya yung nagtatanong sa amin, okay lang ba kayo? O pag medyo sumasakit, tawagin niyo. Lagi silang nag-motivate sa amin na maging okay kami. Alam naman natin pag mga gays, mag-iipit, nahihirapan. So ako, nung nakamit ko talaga to, parang nasabi ko talaga na ay, buo na talaga ako. Pag nag-swimsuit ako, talaga naman pak na pak. Pagkatapos parang sabi nila, ay, sana all. Pero ang desisyon niyang ito, hindi pala alam ng kanyang mga magulang. Ang iniisip ko lang kung paano ko pagagalitan, paano ko sisermonan. Umatanggap pa rin kaya nila ang bagong siya.
Bunso sa tatlong magkakapatid si Zyril. Ang kanyang ina, Army Reservist. Pulis naman ang kanyang ama. Kaya mahirap daw si Zyril magladlad. May times na nga nung dati na talagang binugbog ako. Try pa ako mag-girlfriend. Gusto siya ng papa ko na mag-jowa. Eh, yung jowa ko, ako yung nag-makeup, ako yung nagdadamit. Tapos nung graduate kami, naisip ko na parang mas maganda pa ako sa'yo, Mars. Hanggang ipinagtapat na rin ni Zyril sa mga ito ang kanyang pagpapa-opera. Nung una, ayaw ng papa niya talaga na ganun siya. Pero ako gusto ko, iniisip ko yung kapakanan ng anak ko, baka ako may side effect din naman. Sa awa naman ng Diyos, wala. Mababait din yung nag-aalaga sa kanya, okay lang. Nakakaya niya. Lagi kong sinasabi sa kanya pag laban lang. Gusto mo yan eh. Ang 30 anyos na hairstylist namang si Nikki, maluwag daw na tinanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang naging desisyon. Bata pa siya, na-notice ko na may kakaiba sa kanya. Pero sabi ko, carry lang. Kung doon siya liligaya, okay lang sa akin. Maluwag natin tanggapin ang kanyang kasarian. Yun lang, papasalamat din nga kami dahil nga siya pa nakatulong sa amin. Pangalawa, sa tatlong magkakapatid na lalaki si Nikki, kaya ang kanyang mga magulang nagnais daw na magkaroon sana ng anak na babae. Bata pa lang ako, gay na talaga ako. Pag tinutukso nila akong bakla, ganyan, nagagalit ako. Kasi feeling ko hindi ako bakla. Babae ako, feeling ko nasa mali akong katawan. Noon pa man, pangarap na raw ni Nikki na magpa-opera. Pero inuna muna niya na buuin ang pangarap ng kanyang pamilya na magkasariling bahay. Hanggang nito lang Oktubre, ang boss ni Nikki nag-ala fairy godmother sa kanya nung sagutin nito ang gastusin sa plano niyang gender-affirming surgery. Chinat ko si nanay, Nay, pasensya ka na. Nawalan ka man ng isang anak na lalaki. Nagkaroon ka naman ng isang anak na babae. May mga times na nakakapagsisi dahil sa kirot at sakit. Pero syempre, wala namang naging maganda nang hindi nasaktan. Suportado rin daw si Nikki ng kanyang boyfriend na siya raw nag-aalaga sa kanya ngayon. Totoo yung sinasabi pala nila na mayroon pa ring feeling. Minsan nakikiliti ako. Minsan may feeling pa din na parang, oh my God. Pero paalala ng mga espesyalista, hindi biro ang mga paghahanda para magpapalit ng ari. Importante na yung pasyente is physically fit to undergo this long surgery. Sa lahat naman ng operasyon, pwede kang makakos ng death. No? Infection also happens in any type of surgery. Alam naman natin na yung sex reassignment surgery ay irreversible. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ibalik yung dati. They have to be very sure about yung procedure na pagdadaanan nila. Dahil kung hindi sila ready, of course, they can sink into a depression, into an anxiety, or a body dysmorphia. May mga palatandaan para sabihin na psychologically ready na sila. Unang-una, dapat well-informed sila. Of course, mas mabuti kung na-resolve na yung mga issues nila sa buhay or yung mga trauma nila para mas ma-enjoy nila yung sexual reassignment afterwards. Sinasabi ng simbahan na ang bawat pinanganak ay either male or female. Ngunit naunawa ng simbahan na dahil sa pag-inog ng panahon, naiiba yung orientation. Ngayon, kung gustong palitan yan, may mga dahilan yung tao. At hindi basta madaling i-judge yung tao na gusto magbabago. Ang tanging magagawa lang natin ay kung kayang paliwanagan at tulungan. We are not asking for special rights. We are only asking for the rights kung ano yung ini-enjoy din ng mga ibang tao. Sa mga taong tumututol nga, hindi naman nila katawan ito, no? Kami lang nakakaalam kung ano yung kailangan ng katawan namin. Di ba lalakas, oh? Lakado. Kaya naman sa kanilang mga bagong operada, ang New Year, New You talaga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.